Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. PBBM nagalit sa i-inspeksyonin sanang flood control sa Baliwag, Bulacan, tinawag na Ghost Project. Yan ang MBC TV Network News ni Leth Narciso. Walang nakitang anumang konstruksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa binisitang flood control project sa Baliwag, Bulacan. I-inspeksyonin sana ng Pangulo ang reinforced concrete river wall project sa Barangay Piel na batay sa dokumento ay natapos at bayad na nitong Hunyo ng kasalukuyang taon. Pero sa pagpunta sa lugar, nasaksihan mismo ni Pangulong Marcos na walang kahit isang hollow blocks na nailagay at wala ring gumagawa. As of last month, June, ang report dito 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang semento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, Ghost Project. Tiniyak ni Pangulong Marcos na pananagutin ang mga nasa likod ng naturang Ghost Project. Bukod sa falsification of document, kakasuhan daw ang mga ito ng economic sabotage. Sabi ng Presidente, higit sa pagkadismaya, galit siya sa nangyayaring ito. I'm getting very angry with what's happening here. Hindi naman, paano naman, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy yung pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, MMDA hiniling sa pamunuan ng Lasal Green Hills na makipagtulungan para solusyonan ang mabigat na daloy ng trapiko sa kanilang lugar tuwing peak school hours. Personal na nagpaabot ng liham si Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Attorney Don Artes sa pamunuan ng Lasal Green Hills. Ito ay para hilingin solusyonan ang mabigat na daloy ng trapiko sa tapat ng naturang paaralan, partikular na sa bahagi ng Ortigas Avenue na isa sa mga itinuturing na pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon kay Artes, inirereklamo ng mga motorista ang napakabigat na daloy ng trapikong nararanasan sa nasabing paaralan tuwing school peak hours dulot ng school service, at pribadong mga sasakyang naghahatid sundo sa mga estudyante roon. Giit ng MMDA Chair, sa kabila ng mga nakalipas na pakikipag-usap, tumaas pa ang bilang ng kanilang mga nahuhuling lumalabag sa batas trapiko sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy, dahil sa mga nakahambalang na mga sasakyan. Mula aniya July 18 hanggang August 14, humalo na sa 938 na mga sasakyan ang nahuhuling lumabag sa ilalim ng NCAP na di hamak na mas mataas kumpara sa 403 mula lamang July 11 hanggang 17. Kaugnay nito, hinihikayat ng MMDA ang Lasal Green Hills na magpatupad ng mas mahigpit na internal traffic management measures, at bigyan ng kahalagahan ang pagsunod sa mga ipinatutupad na panuntunan sa trapiko. Hinimok din ni Chairman Artes ang nabanggit na paaralan na makipag-ugnayan sa MMDA upang makapagbalangkas ng joint traffic management strategies na layuning maibsan ang traffic congestion at masiguro ang kaligtasan ng mga road user. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM Edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.